Kakapasok lang, hala matinding pasabog ni VP Sara Erwin Tulfo Trillanes, bistado na, traidor ka. Wow, what's this? Ayan, syempre, etong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Banat News Updates. Erwin Tulfo. Ayan. Ito po ang sinabi niya. Well, my response is like, I'm enjoying what I'm doing in Congress right now. So right now, I don't have plans to go there. We will have to go for re-election as Axis. I don't know. I don't have plans going up right now. Oh, wala ka palang plano. Huwag ka na. Panggulo ka lang. Dadagdag ka lang sa mga tulpo sa Senado. Yung mga walang plano, wala rin pong plano sa bayan yan. Ano ba nagawa niya? Di ba? Kung nagsasabi ka na wala kang plano, wag niyo na pong iboto. Kasi ano lang kayo yung naisip ko na tumakbo na lang din. Hindi po katulad sa mga Duterte. Planado po 'yan. Nililito lang nila yung mga kalaban. Kung ikaw wala kang plano, wag ka na tumakbo. No, Baka manalo ka, dagdag ka pang problema namin. Tsaka alam niyo naman po 'yan. Kasi alam naman natin, no, pag Tulfo, no, kahit papaano, 'di ba? Meron talagang meron pa ring attraction sa mga tao. Ganun yan, pag Tulfo. Kaso nga lang, si Erwin Tulfo, alam natin kung kanino talaga nakapanig si Erwin Tulfo. Diba? Pero kung hindi siya tatakbo, di good. Diba? Pero pag tumakbo, ika nga sa sinasabi ni Sir Badong, naku, makikigulo ka lang na, magugulo lang Ang po ang numero unong. Pero hindi kaya itulak talaga nila yan kasi Tulfo Diba? Tulfo is Tulfo pa rin. Ganun Yan po ang numero unong julalay ni Martin Romualdez. Di ba? Didagdag pa yan. Alam nyo po, tayo pong mga Duterte, for once po, ipakita po natin ngayon, no? Magkaisa po tayo. Kalimutan nyo na yung mga tawag-tawag, pangapangalan, sino ang dapat, no? Sino ang tunay at wala pong tunay-tunay. Lahat po ng Duterte supporter, pasimplihin nyo lang po. Yung i-endorse po ni Tatay Digong, i-endorse po, kung mag-endorse si Inday Duterte, yun po ang iboboto natin. Wala na pong iba. Kasi po, pag sinamahan nyo yan, sasabihin ninyo, ito, magaling to. Kasi, sasabihan lang kayo ng hindi dapat straight. Kalokohan po yan. Bakit po kinakailangan natin ng straight? Lumalabas na po sa bibig ni Trillanes na impeachment. No? Yung salitang impeachment po, numbers game yan. No? Kaya, kung numbers game po yan, wag po tayong magbibigay sa kanila ng numero. Iboto po natin straight lahat po ng mga maisog senatoriables. Alam ko, makakabuo tayo ng 12. Di ba? Huwag po kayong papadala na dapat iboboto natin yung magagaling, dapat iboboto natin yung mga track record. Kahit sino pa pong nagsasabi, kahit ako pa po magsabi. Balang araw, malay nyo, nabayaran ako. Kaya ako sasabihin na huwag nating ibotong straight Duterte. Di ba? Kaya po, so dito yung pinaparating ni Sir Badong, no? Na mahirap na kunwari apat lang ang nakapasok doon sa maisog candidates, yung mga ng Duterte sa senator. Tapos magkaroon ng impeachment kay VP Sara. Maaaring magkaroon ng posibilidad na gano'n ang mangyari. No, na ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? Kasi nga outnumber Malay mo, ang ganun nga, apat lang ang mga kakampi sa Duterte o ganun. Kasi syempre, administrasyon ang kakalabanin nila. Diba? Administrasyon Yung mga nandiyadyaan, kung hindi sila talaga kasama sa ticket ng mga Duterte. Sa tingin ba natin, yung mga hindi kasama sa ticket ng mga Duterte na mananalo sa senador, is siguradong papabor sa mga Duterte? Ang tingin ko kasi malamang hindi. Diba? Takot lang nila sa administrasyon. Pero kung talagang siguro, galing sa mga Duterte talaga lahat ng ticket na mananalo sa senatoriable, kung sakaling may dumating na ganong impeachment kay VP Sara, magiging maganda yung laban.
'Di ba? Magiging maganda yung laban. May laban si VP Sara na hindi siya ma-impeach. Ngayon, kung ma-impeach si VP Sara, no? Ano ang mangyayari sa bansa natin? Sino ang magiging vice president? 'Di ba? Sino? O ngayon, papayag ba kayo doon, mga katunay? Na kung ang papalit na vice president ay hindi maganda. Baka lalo tayong magka-leche-leche. 'Di ba? Dapat kasi tama naman si Sir Badong na mag-isip tayo. No? Para sa akin ako, mag-iisip ako maigi. 'Di ba? Kaya gustong-gusto kong makita talaga yung senatoriable ng mga Duterte. Yung complete senatoriable nila, gusto ko talagang matanaw. Gusto kong malaman. 'Di ba? Kasi ako, iniisip ko kasi yung kapakanan ng bansa natin. Kahit wala ako dyan sa posisyon. Pero itong ginagawa ko, sa tingin ko, nakakatulong ito sa taong bayan. Kahit papaano. Itong maliit na bagay na ginagawa ko. Ako kasi gusto ko talaga makatulong sa mga tao. Yung boto ko na yun, ambag ko sa taong bayan. Kapag, kuwari, straight. Ganon, maganda. Straight. Kasi kung si VP Sara ay mawawala talaga, malaking pilay ito sa bansa natin. Malaking pilay talaga. Kung siya ay mawawala, mai-impeach siya, malaking problema yan. 'Di ba? Kapag ang pumalit diyan kay VP Sara, walang kakwenta-kwenta. Huwag natin papayagan na ganun. 'Di ba? Kailangan maging balanse. 'Di ba? Kailangan talaga is, yung sinasabi nga na protect VP Sara, is kailangan mo din gawin. 'Di ba? Kasi kung pababayaan natin na wala na, sila na yung wala na. Sila yung mga kalaban nila yung maghari o yung mga gusto silang pabagsakin ng wala na. Wala nang mangyayari. Yung mga nagsasabi po, dito po matetest nyo. Wala po yung mga pangapangalan. Yung mga pangalan na kami ang tunay, kami, yung mga iba, peke yan. Wala po yan. Kung ang kinampanya ninyo, Duterte, kayo po ang tunay na Duterte supporters. Ito po, patunayan po natin na ibibigay po natin kay VP Sara yung nararapat sa kanya. Kasi lahat gagawin nila eh. No? Lahat gagawin ng kalaban para si VP Sara ay hindi matuloy. Dalawa po yan. Una, yun nga, impeachment kay VP Sara. Ikalawa, pwede nilang buhayin yung tinalo na nating Chacha. Tinalo na natin yung Chacha eh, di ba? Ayan nga po yan, kaya tayo nagmaisog eh. Kung Yun hindi yung sinasabi natin, no? Tama at Sir Badong na naman doon. O nakakatakot kasi yung ganun, no? Kapag nanalo pala sa senator yung mga ganun, maaaring kontrahin na yung ay maaaring maibalik yan yung mga nawala, yung mga Chacha, 'di ba? Maaari talagang gawin nila 'yon. Kasi marami ng boboto doon eh. 'Di ba? Wala nang ko-kontra doon. Kailangan talaga is meron talagang ko-kontra. 'Di ba? Kaya dito, kailangan isipin natin talaga mabuti. 'Di ba? Yung kapakanan ng bansa ang tignan natin. Kung sino yung mga taong kailangan talaga natin na mas makakatulong sa bansa natin. Kasi tayo gusto natin ng pagbabago. Lagi natin pinapangarap yan. Kaya nga tayo bumoboto eh. Gusto natin ng pagbabago. Kaya tayo nagluluklok ng iba't ibang mga politiko. Sinusubukan natin sila. 'Di ba? Ngayon, kung gusto natin ng pagbabago, nandoon sa boto natin yan. 'Di ba? At kung sino talaga yung tao na makakapaglingkod o naglilingkod talaga sa atin ng totoo. Yun ang tignan natin. Hindi yung dahil popular lang ang pangalan. 'Di ba? Kaya sinasabi ko nga dati si Willie Ong ganito, gusto ko iboto. Sana si Willie Ong sumama na lang sa ticket ng mga Duterte. Di 'di ba? Para mas maganda. 'Di ba? Doc Willie Ong, idol kita. Ayan, sana sumama ka na lang sa ticket ng mga Duterte. Para maano kita, 'di ba? Nako naman. po nagmaisog yung mga Duterte, ayan yung unang panawagan natin di ba? Filipinos, Davao is not for sale. Filipinos is not for sale, di ba? Diyan po nagsimula yung maisog Ngayon, lumawak po yung panawagan natin na no to Chacha. Medyo inatras nila. Inatras lang po. Wag kayo nagpapahinga lang yan. Nag-iipon lang uli yan ng lakas. Diba? Kung sino yung mga boboto dyan na maisulong yan. Kapag naisulong yan, Prime Minister is coming to town. Tiwala na hindi na sila. Kaya nga magpaparami sila sa Senado. Di ba? Kaya yan po ang dalawang dahilan kung bakit dapat tayo mag-solid Duterte. Once na pinalusot natin yung mga tauhan nila, lalo na yan si Erwin Tulfo, nako,
Lahat gagawin yan. Taong-tao yan. No? Once. Siyempre, hindi na po yan si Tolentino. Once po na makuha nila ang numero ng Senado, itutuloy nila yung tiyatya. Yari tayo dyan. Magbabago sila ng konstitusyon. Kaya sila hindi Mapapakailaman nila yung konstitusyon. Naku, hirap niyan, mga katunay. Mga katunay? Ano bang desisyon natin? dahil nga ayaw ng mga senador eh. Pag nakuha nila ngayon, 2025 ang bilang sa Senado. Kaya dapat maiboto natin lahat straight. Straight lang po. Huwag po kayong makikinig balang kahit ako po magsabi na huwag nating iboto ng straight kasi huwag po kayong makikinig kahit sa akin na. Malay nyo, puta, sikat na to biglang sumikat to si Badong. Biglang sumikat, bayaran nga natin to para mailusot natin yung isa o dalawa nating kandidato. Tapos mangangampanya ako na idagdag natin sa tanggalin natin yung ibaryan sa wag po kayo makinig kasi ngayon po purong-puro tayo, naniniwala tayo, dalawa lang. Kaya dapat mag-straight. Nabanggit na po yan. Hindi po sa ating... Kasi para lumalabas dito, delikado si VP Sara kung tutuusin. 'Di ba kapag hindi naging straight ang panalo noon, 'di ba? Maaari talagang kapag nagkaroon ng botohan sa impeachment sa VP, nako. 'Di ba? Tuwan-tuwa yung mga kalab, baka isulong nila ng isulong 'yan. Hindi ito yung mga alitap-tap. Makikita nila, uy, meron na tayong laban. Yari na kayo sa amin ngayon. Galing yung salitang impeachment. Actually, yan yung panawagan ng mga congressman. Malamang si Boss Trill pumalakpak ang tenga niya. Congress kasi kuha nila eh. Panawagan ng congressman yan, di ba? Na pagkatapos nung 125, tinutuloy-tuloy nila na impeachment. Kaya ituloy-tuloy po natin ang suporta sa mga Duterte. Okay? Wala pong ifs and buts. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Walang ifs and buts. Hindi po pwede na kami ang tunay, sa amin kayo makinig. Kayo, yung mga yan, huwag niyong pakinggan dahil peke. Wala na pong tutunay sa Duterte mismo. Okay? Kung ang pakikinggan natin ay Duterte po ang pakinggan natin. Huwag na po tayong huwag po tayong lilihis. Straight Duterte for senator. Pag may nanawagan po ng hindi straight, bakit nyo sila pakikinggan? Di ba? Huwag rin ako ang pakinggan nyo. Yung Duterte po pakinggan natin ngayon. Sila lang po ang bida. Wala pong ibang bida ngayon dapat. Duterte lang. Kaya pag tumakbo yung tatlong Duterte, masarap-sarap na laban yan. Oo, maganda yun. Kapag tumakbo talaga yung tatlo, nako. Pero si Tatay Digong, sinabi niya, hindi naman daw siya tatakbo pero baka mamaya, si Tatay Digong, nag-aano lang, nagtitrip lang na gano'n na, kuwari, hindi ako tatakbo baka mamaya pinapakiramdaman na FPRRD yung sarili niya, syempre, di ba? Syempre, alam na si Tatay Digong, medyo may edad na, di ba? Pero pag alam niya yung sarili niya, kaya niya pa talaga. Baka mamaya magulat tayo, kasama yan sa senatorial ball, silang tatlong, yung mag-aama. Nako, talagang isa sa malakas yan. Di ba? Yan talaga yung magiging threat. 'Di ba sa kanila? Doon sa mga bumabati, lalo na sa mga alitap-tap, 'di ba? Okay? Naniniwala naman po tayo ikakampanya yan ni Sara Duterte. Kasi may pag-uusap pa sila ni Bongo. Ayon, natatay natunghayan ng video na nagmula kay Banat News Update. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Kayo ba ay maboto ng straight Duterte? Ayan syempre, alam nyo naman kung ano ang kahihinatnan nito kapag kung sakasakali na si VP Sara ay mapagtulong-tulungan na talaga. 'Di ba? Kung wala masyadong Duterte diyan sa Senado, baka patuloy nang magtagumpay yung mga kalaban nila. Ganun ang pinaparating ni Sir Badong dito sa usapan na to. Kaya mga katunay, think talaga tayo dito. Think. Ayan, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.